What's up guys? Good morning. Welcome to another journey of becoming a full-time trader. Today is March 15. Hindi ako nagkakamali. Yeah, check natin. 16 na pala. Nagkamali na naman ako. So, I'm having stiff neck. So, I cannot move freely, to look left and right. And even goes down. So now guys, um, dapat magka-car wash na ako. Sabi ng matanda, wag daw muna. And lalabas daw kami. Mamaya daw hapon. So, naglaban na lang ako. So, habang naghihintay tayo sa matanda, ang gawin natin is set up tayo ng trade or check natin yung trade natin last day. Diba? Para ma-check natin kung na-trigger ba yung ating trade sa BTC kasi today is Sunday. So, tomorrow meron na tayong FX, Forex. So, I cannot just, it's hard guys. I cannot move. Yeah, let's jump in sa chart natin. Tignan natin kung ano nangyari. So, ayan guys, 11:29, pre-session ng London. Okay. So, nag-start ang London ng alauna hanggang alas 9 ata ng gabi. So, this 11 to 12 is a pre-session from of London session. So, i-close lang natin to para ma-refresh. Habang naghihintay tayo sa matanda. May bawang yung aking bibig guys kasi kumain ako ng bawang. Alam nyo na. So, ito. Click natin ang BTC. And then, chart. So, ayan guys. As of now, as you can see, pag Saturday, Sunday, kung saan yung opening price niya, hindi siya nagbabago. Okay? Now, still dropping sa tawag nito. We will look sa day candle muna pala. Okay? See what happening. So, ayan. Kahapon, as you can see, hindi talaga siya bumaba. Nandun lang siya sa 61.8%. Okay? Now, ito yung kanyang opening. Ayan. Sa taas. So, we will not just adjust this one. Kasi ito yung target natin na value area most traded. We can just adjust this go sa taas. Okay. So, i-adjust lang natin sa taas. Ayan. So that we can see the opening price ngayong araw. So, ito na siya guys. Ang day niya. Okay. We will expecting this to go down here sa 50% ng value area before siya tataas. Okay. Kasi dito sa kahapon, kung nakikita nyo, hindi siya as in tumaas. So, the market telling us kumbaga consolidation area on this kahapon kasi nga they will planning to go up or down siguro. Okay, so but for me, I'm expecting na kukunin niya yung 50% ng value area from Friday. Nakikita nyo ito. Meron tayong plot na dalawa. So, our stop was only here. Level lang. Now, pwede niyang kunin tong area na to. Okay. Before siya bababa. Okay. Kasi guys, ito lang yung pwede niyang kunin dito. Okay. Itong support area na to or level ng weekly candle.
Okay, kung makikita nyo naman, demand zone tong area na to. Ito yung supply. So, nakuha niya na tong area na to. Umakit na nga siya. Ayun. So, we are anticipating for a buy opportunity para sa ngayong araw. We never know kung kukunin niya ba tong area na to before siya aakyat. Okay? To rebalance. Or this area will go up na today's session. Kasi sa 4 hours natin guys, kung makikita nyo, paakit talaga siya. Okay? Pwedeng paakit, pwedeng pababa. But there's nothing here more. Okay? Only here. On this area. Makikita nyo. Itong 1, 2, 3, 4, 5 candle na bullish na yan. And then nakikita nyo yung price pababa siya. Okay, nandito siya kahapon sa area na to. And then makita ng konti. Tapos, ayan yung candle. Okay, hindi na siya umakyat doon sa price. Okay. So, we will anticipate for the London session kasi nasa Tokyo session pa siya. Ayan. Nakikita niyo, Tokyo session pa siya. And we will see later on kung matitrigger ba yung ating entry. So, wala na tayo ibang gagawin guys. Ganun lang setup. So, as long nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, pinag-aaralan natin to, we will have a result. As long na ginagawa natin to. We're doing some actions towards the strategy or goals na gusto natin makuha. So, we follow our strategy, our rules strategy, so that we are not chasing the market. So, yung setup lang natin ang hihintayin natin matrigger and let the market go for our setup kumbaga. Okay? So, hindi tayo ang maghahabol para makakuha ng setup sa market. So, let the market go to our setups and flow with that. So, yan lang guys. Kasi mas peaceful yung ganitong na everyday you just catching tawag dito, entry. If it's trigger and then mag-again sa natin sa ating entry, it's okay kasi naka-risk management naman tayo. Okay? So, I don't put any dito noong nakikita niya, di ba? Hindi ko siya nilagyan ng entry. Okay? Hindi ko siya nilagyan. Nakikita niya. Walang naka-buy limit dyan or something. Wala. So, I think I might put one here. Okay? So, 83285. Mag-buy limit tayo. Hindi pa pala tayo na-connect. Kaya, parang nalagyan na natin to guys. Guys, tumawag na yung matanda guys. So, I'll see you again later. So, ayan guys, nandito na kami sa Musafa. Ayan, Deslo. Mamimili na naman yung matanda. Di ko alam kung ano yung bibilhin niya. So, tayo naman, maghahanap tayo ng parking dito. Malapit lang. Para di tayo masita. Pero I think pwede naman ko dito mag-park. So, ayun guys, mamamalingki muna kami ng matanda. So, anime guys. Nag-shopping ang tigulang. So, sige lang kung sunod-sunod ani ba. Kay syempre ito ta. Manihaw tag sakyan, manihaw tag chart. Nawala na ako tigulang. Ay, asa naman. Maghanap na ako guys ng matanda kasi nawawala na. Tignan nyo. Laki-laki pa naman ito. Sige lang ko hanap sa kanya. See you again later guys.
Hello guys! Welcome back. Update nga pala. So ngayon pa lang ako mag-update sa inyo while rest ko. At naglalagay ako ng hot compress sa aking stiff neck. So, open ko lang yung Even mainit guys. Talagang kailangan kong okay. Kasi bukas may pasok na ang mga bata. So, hindi naman pwede yung katawan ko pag kasama. So, by the way, we will check our trade today. Yung setup natin. And sobrang busy ko kanina. Pag kagaling namin ng Musafa, nili yung matanda. Ayun. Bumili na rin ako ng pang trabaho ko na shoes. So, ayan. Very lightweight siya. Kasi nagsasawa na ako sa tsinelas. So, ayan guys. Let's jump in sa ating chart. So that we can have a lot more time sa charting. Baka tumawag na naman yung matanda lumabas. So, let's go. So, ayan guys, time check 8:22 ang gabi. So, simula kanina nag-entry tayo, hindi ako nagtingin ng chart. So, nakita nyo naman, naka-open pa siya. Gawin natin, ayan na. Hiningal ako guys kasi galing ako ng labas. Katatapos ko lang maglaba. Simula kanina ngayon lang natapos yung aking labahan kasi nga bigla akong tinawag kanina. So, siyempre, BTC tayo. Okay. So, as you can see, there's a trigger. Okay, na nangyari. And, there's a 1 TP here. I think, kung makikita natin dito yung plot natin is pumunta ng 50% value area. Ayan, at 38.2 ng Fibonacci tools. Fibonacci retracement. Ayan. So, let's check kung alin ang natipi dito sa dalawa. Okay. So, let's jump in sa ating paper trading. Hindi natin makikita pag hindi nakakonect yung natin sa paper trading nila. So, by the way, dalawa yung ating tawag dito. Dalawa yung ating na-trigger. We will see if this is a take profit or let's see sa 15 minutes. So, ayan. Kung makikita natin dito, guys, pinasok niya yung value area natin na 50% nung last day at saka nung Friday. Kahapon tsaka nung Friday. So, itong dalawa na to. Nakita nyo naman kanina, diba? Inakyat ko lang yung maliit na kahapon hindi siya umakyat. So, dun pa lang makikita na natin na meron talagang possible na bumaba yung price. Kasi nga, hindi siya as in na umakyat agad. So, try natin i-connect ulit. So, ayan guys. Kung makikita nyo running profit yung wala pala. Yung USD GPY ito na naiwan. Okay. So, history. Dalawa guys yung na TP. So, yung dalawa na TP siya. Then yung isa. Ay, hindi pala to. Isa lang. Ito guys. 16 ngayon, di ba? 16 ngayon. Isa lang pala yung na TP niya. Guys, kasi ito nung Friday ito. So, ito yung ngayon. So, ito lang
yung kumbaga dalawa silang na-trigger guys. But I think ito lang yung na-trigger. Okay? Na-TP. Wait. As I remember, yung isa is, ito is 2K. Yeah, ito is nasa 3K din. Sama guys. Dapat tinignan pala natin kanina yung ano natin. So, dalawa yung na-TP natin guys. Itong dalawa na to. Okay? So, ngayon naman, we will see if this area, okay, ibabalikan niya ba. So, tingnan natin sa ating candle, daily candle. Tumatawag na naman sila guys. So, nakita nyo naman yung ating kinuha niya yung value area, tapos umakyat ulit yung price. So, hindi niya na inabot tong isa na to. Okay? So, dalawang beses na nangyari yung ganito guys nating entry. Ginagamitan natin ng Fibonacci tools. Okay? I mean Fibonacci retracement. So, I think it's way better na pag sumabay tayo sa market, we will just wait for the retracement. Okay? So, at least ma-maximize natin yung loss. Okay? So, if di siya ma-trigger, it's okay. So, we can just wait for another entry. Okay? So, for now, yan muna guys. So, we will wait for another, tomorrow, kasi Monday na. So, meron tayong trade sa lahat. Sa Forex, sa crypto. So, kung makikita mo dito, nasa 30 na uli yung ating balance. Okay? Kasi nung nakaraan is lang yan. 12 hanggang, alam niyo na, pumalo tayo sa 23 hanggang sa naging 30. So, be consistent lang tayo siguro sa ganitong setup. Okay? Kung makikita niyo yung price, ayan na. Pataas na. Okay? So, we will not put any entry na sa Okay? So, tomorrow, again guys, salamat sa panonood. And I hope you guys sumasabay sa akin. So, ayun guys, nakita nyo naman yung entry natin. Siguro magkakaroon tayo ng disiplina kung susundin natin yung ating strategy. So, we will just set our possible entry of the day. And if hindi siya ma-trigger, is okay lang. Kasi pwede man tayo ulit mag-entry. So, sa ganung paraan, mababacktest natin or matitest natin yung strategy na ginagawa natin, and at the same time mamamanage natin yung risk, diba? Kasi isipin mo guys, dalawa agad yung entry natin na hintayin natin bumaba, diba? So kung hindi siya as in bumaba at umakyat ng diretso, so it's okay kasi hindi tayo kumbaga hindi na-trigger yung entry natin. So, hindi tayo talo. So, hindi tayo naka-risk ng any amount. So, nga pala guys, meron din pala akong bubble ako guys. Alam nyo kasi, Bisaya, nagkahalo-halo na yung lingwahe ko. Bisaya, Tagalog, English, Arabic. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo yung entry ko dito sa sa MT5. Same setup. Okay, same setup, makikita nyo. Ayan same setup, may Fibonacci tools, retracement pala. So we will check kung magkano na yung ating amount. Ayan, yung setup ko ngayon guys, may isang loss, yung nagsila ko kanina.
yung isang buy na setup, yung sell ko kanina is naka-earn ng, di kasi makita kasi sobrang ano. So, tatalikod ko yung camera guys para makita nyo. So, ayun guys, nakikita nyo ngayong araw dito, 20.69 yung na-earn ko. Okay, kasi yung sell ko kanina, na-set up sa BTC. Na-take profit siya, may isa tayong loss sa buy limit. Ayan, 10. So, may kita pa tayong 5 dun sa una. And then, yung pangalawa guys, nakita nyo naman, kumita pa ng 15. So, 20 lahat. Ngayon, ang balance natin is 219. So, from, nakita nyo yun, di ba? 100 plus lang yung nakaraan. 112 I think yun. So, same setup guys. Ang ginawa ko sa TradingView at saka dito sa MT5. So, para at least na nababacktest natin pareho. Okay, kasi yung market, hindi natin alam kung ano yung real time. Diba? So, this time, I think, okay yung ating setup. Okay? So, ayun, makikita nyo naman. Yung value area, itong kulay red na box. Okay? So, wala akong nakalagay na 50% or so whatsoever kasi nga, hindi naman to as in malayo. Hindi to kagaya sa TradingView na maraming features na magagamit. So, ayan guys. Siguro ipagpapatuloy ko yung ganito na maging consistent sa ganitong setup. So that hindi tayo masyado, kumbaga hindi natin masyado i-expose yung sarili natin sa chart. So, London session is the best session for us to entry a trade kasi meron na tayong reference from Tokyo session. Diba? So, kung saan papunta yung market. So, ayun lang guys for today. I hope you have a good day. Kagaya ko. Even, alam nyo na, pagod. Pagkatapos ko kaninang magkabit ng pipe. Tapos yung matanda nag-utos ng namalengke kaming dalawa. Tapos, ayos kami ng mga veggies sa kusina. Nag-prepare ng para sa nila, adan, pagkain. And then, yun, nagkaros ako ng 2 sakyan. Hanggang natapos ako ng alas 6:30. So, kanina, naligo muna ako. After that, kumain ako. And then, yun na. Naglaba uli ako ng, pinagpatuloy ko yung labahin ko. Kasi nga, natenga kanina. So, ayun guys. I'll see you in the next video. Salamat sa panonood. Salamat sa pagsubaybay sa aking journey na ginagawa towards sa goal ko na gusto kong maging isang full-time trader to have a financial and time freedom. So, I always said, and I will always give you this saying that always test and learn. Test everything and learn everything. Okay? So you can gain more experience and knowledge. So ayun lang guys. I hope you guys have a good night. See you again on my next video. God bless.